Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Pag-uusapan natin ngayon ang mga madalas idinadahilan ng mga taong nagloloko sa isang relasyon. Ito yung mga linyahan ng mga cheater o nagtataksil sa kanyang partner. So, kung nakaka-relate ka at nasa ganito kang sitwasyon, manood ka. Whoops, disclaimer tayo. Siyempre, hindi natin lalahatin, okay? So, diretso na tayo sa number 1. Binura ko kasi alam ko na magagalit ka. Alam nyo mga karelasyon, yung pagbubura na yan ay pag-aamin lang na may ginagawa kang kalokohan. Ibig sabihin, guilty ka. Kaya ginagawa mo ang mga ito para mapagtakpan yung kalokohan mo. Di ba? Bakit kang magbubura ng mga messages, mga chats, mga call logs, o yung mga history ng mga activities mo? Talagang nililinis mo, di ba? Hindi ka nag-iiwan ng trace na maaring makita ng partner mo. Kaya ginagawa mo yan kasi takot ka. Ayaw mo na mahuli yung mga kalokohang pinaggagawa mo, yung kataksilan mo. Kung wala kang masamang ginagawa diyan, hindi ka matatakot na makita ng partner mo ang laman ng cellphone mo. Number 2, eto yung private property ko yan o privacy ko yan. Nako, isa na naman ito sa pinaka-classic na madalas dahilan ng mga cheater. Okay? Alam nyo naman sa sarili nyo na may ginagawa kayong kalokohan. Kaya yan ang lagi nyong idinadahilan. Okay? Sabi ng iba, hindi pwede. Nandyan yung mga bank accounts ko, yung pera ko, privacy ko yan. Tama, privacy. Pero kung ultimo yung partner mo, yung tinatawag mong minamahal mo, ay hindi man lang ma-access o makita ang cellphone mo, ano ang tawag diyan? 'Di ba? Ipinagtatanggol mo na privacy. Pero anong privacy ang ipinaglalaban mo? Halos nakita niya lahat-lahat ang sayo. Tapos pagdating sa cellphone na yan ang unang-una mong ipinaglalaban, yung privacy mo. Alam na alam nyo naman yan Kaya yan ang ipinaglalaban nyo. Pero talagang deep inside, alam nyo ang mga pinaggagawa nyong mga kababalaghan. Number 3, eto yung wala ka namang tiwala sa akin Nako, parang isang uri na naman ito ng gaslighting, di ba? O parang nagpapaawa effect, di ba? Ang mga ganito, madalas binabaliktad nila yung sitwasyon o yung emotional na nararamdaman ng mga tao. Yung mga taong nagbabanggit ng mga ganito ay madalas talaga guilty ang mga ito. Talagang nuknukan ng kasinungalingan, okay? Gagawin lahat na sila yung magmukhang inaapi, kinakawawa, sila yung dehado, pero ang totoo, sila yung demonyo, okay? Kaya sasabihin, wala ka namang tiwala, nek-nek mo. Number 4, eto yung kaibigan ko lang yon. Friend ko yun, friends lang kami. Friends daw, pero marami ang nakakakita na magkasama sa labas. Sweet, nahuhuli sa mga moments na talagang may kababalaghang nangyayari. Ha? Holding hands. Dalawa lang sila sa malayong lugar. Ikaw na gumagawa ng ganyan, wala ka ng respeto sa karelasyon mo. Sino ba naman ang nasa tamang kaisipan ang maniniwala sa ganitong dahilan, di ba? Siguro yung iba naniniwala o kaya yung iba ay nagpapakatanga na lang, tinatanggap na lang na sila ay niloloko. Kaya yung mga taong ganito ang mga pinagsasabi, huwag na huwag kayong maniniwala. Saan ka ba naman nakita ng lalaki at babae na sila lang dalawa ang magkasama? Alam naman na silang dalawa o yung isa dyan ay meron ng karelasyon or asawa. Tapos nakikipagkita ka pa rin o nakikipagtagpo ka pa rin sa kung kani-kanino dyan sa labas. Tapos best friend, nako, lumang tugtugin na yan. Number 5, eto yung
wala namang ibig sabihin yun eh. Isa rin ito sa paboritong dahilan ng mga taong ganito, di ba? Nakita mo na, nahuli mo na, pero ito pa ang ipapamukha sa iyo. Ang mga taong ganito, mahuhusay silang mag-manipulate ng sitwasyon. Pero kung ikaw, yung matino ang isip mo, hinding-hindi ka maniniwala sa ganyang mga dahilan. Number 6, eto yung nag-uusap lang naman kami eh. Kung ikaw na ay meron ka ng partner, karelasyon, huwag mong ilagay yung sarili mo sa mga ganyang sitwasyon. Alam mo naman na may tao nang nakatali sa'yo, tapos nakikipag-usap ka pa na kayong dalawa lang. Kung wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa partner mo, sa relasyon nyo, makipagkalas ka na lang bago mo gawin ang mga kalokohan na yan, okay? Kahit sinong tao ang makakakita diyan, mali, masama, okay? Tsaka alam nyo, yung mga ganitong mga pakikipag-usap na yan, sigurado na hindi lang yan matatapos diyan. Tuloy-tuloy yan eh. Siyempre, nag-usap kayo, magpapalitan na kayo diyan ng mga contacts. Tuloy-tuloy yan hanggang sa alam mo na kung saan hahantong yan. Number 7, ito yung hey, wala kang ebidensya. Nako, isa rin ito sa mga talagang kahit huling-huli na sa akto, marami na ang mga nakakakita. Ika nga, kapag may usok, may apoy, di ba? So ito na yon. Tapos ngayon, para ipagtanggol mo yung sarili mo, ebidensya ang hinahanap mo. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga ebidensya na ito, madalas sa mga legal matters, talagang ito yung hinahanap, okay? Pero sa mga ganyan, sa mga legal na usapin, kadalasan, walang konsensya dyan. Walang morals ang labanan dyan. Pero sa isang relasyon, at kung ganyan ang labanan ng pakikipag-usap, labasan ng ebidensya, nako, ginagawa mo lang yan dahil huling-huli ka na sa akto. Wala ka nang alam na idahilan, kaya ebidensya ang huling alas mo. Okay? Pero yung konsensya mo, wala talaga eh. Wala ka ng morals dyan. Number 8, mahal kita. Hindi ko magagawa yan. Sabay iyak ng iyak, luha. Alam nyo, isa rin ito sa gasgas na gawain. Yung sasabihin na mahal kita, hindi ko yan magagawa. Tapos iiyak yan, luluha, magmamakaawa. Alam nyo, ang tao, maawain yan. Yung mga hindi nakakaalam sa sitwasyon, baka ikaw pa ang magmukhang masama, di ba? Pero huwag ka. Dapat maging matalas ka. Huwag kang padadala sa emotions, okay? Isipin mo kung ano ba talaga ang mga nangyari bago magdesisyon kung ano man yung stance mo sa ganyang sitwasyon. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon, ang iilan sa napakaraming mga linyahan ng mga taong nagloloko sa isang relasyon.